Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lihitimong potoro na makapaghatod ng istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lihitimong paraomang benepisyaryo. Ginuno, halos sa bangibay pang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinanyo asin mag-antabay para sa kape asin baretang agraryo. Diyos maray na pagkaaga din sa satuya dyan ng mga ka-agraryo. Welcome po rin sa satuya na ikapitong edisyon kan satuyang programa na Kape Asin Baretang Agraryo. Ako Geraraya, ang sendo pong mga kaibang lingkod si Bombalay Gibara ang programa ini atod sa indo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin man ka na proyektong split. Kana kalis po na satuyang programa na kaibanta niya to si Engineer Renato Ato si Bikelio na Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 Kandar Kamaringi Surat 2 kung saan giraray pighera si mga naging accomplishment kan sa indang opisina sa mga nakalis sa taon na urog naman sa iranam kan proyektong split. Siring man highlight man kana sa edasyon na naging istorya kana Panikwason Farmers Association sa senda pong mga nagunong trayumpo sa tabang namang Kandar Kamaringi Surtukon sa ina sa tuyang nakaibahan ang dawa pong representantes kana sambitan niya to mana asosasyon si Kaagraryong Nora and siyempre si Dimetria Alforte sa presente para man sa ikapitong edisyon kan sa tuyang programa ego po tabi kita nga makakaibahan. Siyempre siya man nakapagtapos kan sa kolehiyo sa Ateneo de Naga College sa taong 1984 sa kursong Bachelor of Science and Education Mathematics na ipadagos niya man sa edukasyon sa Partido College kung sa master's degree sa Public Administration sa taong 2015. Sa ngunyan haros 40 taon na siyang nagsiserbe sa gobyerno. Nagpuon ang siya pong karera sa Department of Agrarian Reform na taong 1985 hasta po 1988 bilang Junior Statistician sa DAR Regional Office 5. Kasunod kani naging computer programmer kantong 1988 hasta po tabi 1989 and kantong 1990 naging EDP System Analyst 2 sagkod naging analyst o sagkod man naging System Analyst 2 sa kapare sa taon hasta taong 2015. Sa sepong padagos sa dedikasyon asin pagsisabi sa publiko siya man nadesignara bilang OIC Municipal Agrarian Reform Camarines Sur 2 sa taong 2015 sagkod na maging full-fledged sa taong 2018 asin nagpadagos sagkod taong 2022. And por dahil po sa impadagos man sa sinserong futuro para po sa mga paraomang benepisyaryo siya man ang naging Chief Agrarian Reform Program Officer kantang 2022 sagkod po tabi yan sa presente. Kantaong 2024 ninulita sa higos sa sinagpapadagos man na pagmakulog sa mga benepisyaryo kan departamento siya po ang nadesigna na OIC Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 para sa DAR Provincial Office of Camarines Norte kung saan padagos siyang nagsiserbe sagkod po tabi yan sa presente. Mga kaagraryo, ang sa tuyo po tabing mga kaibahan, ngunyan na daw si Kaagraryo Odessa Cabisudo, ang OIC Provincial Agrarian Reform Program Officer 2, Kandar Provincial Office of Camarines Norte. So ma'am, good morning po and welcome digdi sa lagman kan sa tuyang programa sa tuyang kababayan. Of course, yun po muna sa imo pong pagbati sa gabos niya itong mga kaagraryo. Go ahead po. Magandang umaga, Kaagraryo Leia. Asin magandang umaga din or Diyos maray na aldaw sa gabus po na naghihinanyog ngunyan sa programa kang samuyang ehensya na sinasabitang Kape Asin Baretang Agraryo. Sarong mainit na umaga, kasing init ng iyong lingkod, Kaagraryong Leia.
Alright, so talagang mainit, Hansa Tuya palang makakaibahan mo niya. Ta syempre, mga, sabi nga ni Kan, gikan sa partido, iyan po mga pretend of course, mga matatalino. Siri man po tabi ni Kaagraryong Odingen. Sa presente po, syempre, antes kita nga magpasiring sa kuya mga kapotan, kumusta po ang sendong pagbiyahe, pasiring dito sa may patay kan siya Naga? Gaya po ng nasabi ko, maaga po kaming umalis sa Camarines Norte. Alas 5 po, nag-alis na kami para prepared po kami sa programang ito. Pag may kasiributan talaga o kaya may dudumanan, kinakaipuhan na mag-amay para at least day maipit sa trapiko. So ganyan po, mapasirin na po tabi kita sa Kuya Man na mga kapota na sa presente. So yan po muna sa mga nakaagi pong episodes na ihiras na kanibang opisina di probinsya po Kangdar, nasa mga marhay na akomplishmento asina mga istoryang po sa nakalis po tabi iyan na taon. So kaagraryo din kunin ko po ining pagkakataon na mahapot ka mo kung ano man po ang pig-uurgulyong accomplishment kang DAR Camarines Norte sa taong 2024. Ang DAR Provincial Office of Camarines Norte po, nakaangkla pa rin. Patuloy po namin pinagtutupad ang 3 importanteng programa ng aming ahensya. Ito po yung tinatawag na natin na Land Tenure Security Program or LTSP, kung saan po ang division na ito ay yun ang naatasan na magbigay ng mga titulo sa ating mga magsasaka. Nandyan din po ang ating isa ding mahalagang programa, yung ARBDSP or your Agrarian Reform Program Beneficiaries and Sustainability Division. And nandyan din po yung aming Agrarian Justice Delivery Program. Sa ngayon po, meron po kaming proyekto na tinatawag na Project Split, na isa po itong programa ng ating mahal na Pangulo, kung saan po naatasan ang aming ahensya. Kung tutusin po, major program din pa rin ito. Ano po yung tinatawag natin na Project Split? Kasi po, nung mga 1990s, kami po ay nakapagbigay ng mga tinatawag natin na collective CLOA. Ngayon po, ang Project Split, ang layunin po nito ay ipamahagi na ang mga individual na titulo kung saan po masiguro na ang seguridad ng ating mga magsasaka sa kanilang mga lupa at makapagbukas po ng panibagong opportunity sa ating mga magsasaka kung masasabi na po nila na hawak ko na ang aking titulo, nakapangalan na ang titulo sa akin. Ano po, sa taong 2024, ang DAR Camarines Norte po ay nakapamahagi ng total na 322 titles and sa 311 na mga magsasaka na may lawak na 564 na hektarya. Ang total po nito, kabilang na dito ang aming mga regular na titles. Kasi Kaagraryong Leia, hindi lang naman po individual na titles ang pinamimigay ng DAR. Meron pa rin po kaming programa na hindi na dumadaan sa collective CLOA Kaagraryong Leia. Diretso na po sa pangalan ng ARB. Ano po? So, yung sumada po na yun, kasali na po doon yung regular title. Pero meron po din kaming naganap na isang matagumpay na pagdidistribute ng mga titles noong June 7 na ang ating pong Pangulong Presidente mismo ang nagbigay ng mga titulo sa aming Agrarian Reform Beneficiaries. Yun po, nung time po ng June 7, nakapagbigay po kami ng 96 na regular titles sa 87 na magsasaka at may lawak na 113 hectares. Ano po? Tapos, sa Project Split, nakapamigay po kami ng 237 na titles na may lawak na 414 hectares at may bilang na 228 na ARBs. Yan po ang aming accomplishment sa distribution ng titles. Meron din po kaming tinatawag na Certificate of Condonation and Release of Mortgage. Ito po, ang legal na basis po nito ay yung Republic Act 11953 Kagawad, Kaagraryong Leia, na tinatawag din po natin na Emancipation Act. New Emancipation Act. Kung kailan po matagumpay na naganap yung pag-distribute na pinangungunahan po ng aming Undersecretary for
support services na si Yusik Ninyo Taderan. Nakapagbigay po kami ng 1,606 na cockroom na nagkakahalaga ng kombinasyon ng pagkakautang ng ating mga magsasaka na 48 million sa mahigit kumulang 1,500 na ARVs at mahigit kumulang ding 3,400 na hektarya. Yan po ang aming accomplishment sa programang LTSP. Ano po? Kaagraryong Leia. Doon naman po sa nasabi ko na meron din kaming isa pang programa, yung tinatawag po natin na ARBDSP, kung saan po ang focus noon ay yung tinatawag natin na mga pagsasanay, pagbibigay ng suporta sa ating mga agrarian reform beneficiary, yung farm business school, pamamahagi ng mga makinarya at kagamitang pang-agrikultura. Nung taon 2024, meron po kami na nagkaroon din po kami ng 1,083 ARVs na nagkaroon ng access po sa ating credit and microfinance services. Sumailalim din po sa mahigit kumulang ang 3,300 na ibang pagsasanay, sa iba't ibang pagsasanay ang ating pong mga agrarian reform beneficiaries. And meron din po kaming inisyatibo na ginagawa sa DAR Camarines Norte. Ano po? Ito po yung tinatawag namin na Daravan or yung Daramayan sa pamayanan, kung saan po isa po itong isang outreach program na ginagawa ng aming opisina sa tulong po ng mga line agencies na tumutulong din sa amin sa pag-accomplish ng aming mga targets. Ito po ay yung DOST, TESDA, DOLI at yung Municipal Agriculture's Office. Ito po ay isang pagpulong-pulong kasama po ang mga line agencies at mga magsasaka na mayroon po silang mga katanungan at kung ano pa po ang mga gusto nilang malaman, ano pang mga support services ang pwede nilang makuha sa aming pong ahensya. Ano po, sa totoo lang, Kaagraryo Leia, ang inisyatibo na ito ng DAR ay malaki pong triumpo ng aming probinsya. Ano po, yung ini-expect po kasi namin na darating na ARVs, talaga pong masyadong madami. Hindi namin inaasahan na ganun ang pupunta sa aming pulong-pulong. Ito po ay naganap sa malalayong barangay ng Camarines Norte na nasasakop po ng 4 na munisipyo. Ano po, yung Kapalonga, Santa Elena, Jose Panganiban at Basod. Kumbaga, binibigay po natin yung bringing the government closer to the people. Kasi kami na po ang pumupunta sa malalayong lugar para maserbisyuhan po ng tapat ang ating mga magsasaka. Sa kabuuan po, kami po ay nagkaroon ng 707 ARVs na naserbisyuhan dito po sa tinatawag namin na Daravan. Kasama din po namin dito ay yung mga legal officers. Kasali din po siya. Di ba sinabi ko, isa pa rin sa programa ng aming probinsya, ang aming opisina, yung Agrarian Justice Delivery. Kasama din po namin ang aming mga legal officers. Kung halimbawa po, meron na mga katanungan ang ating mga magsasaka tungkol sa kanilang mga karapatan bilang magsasaka, at kung meron po silang mga problema sa ground, yan po ay napag-uusapan din sa pulong-pulong na ito. Ano po, bukas din po ito sa hindi lang po sa magsasaka, pwede rin po magkaroon ng katanungan kasi ang ahensya po namin ay tinatawag baga natin na social justice. So, bukas din po ito mga ganitong mga pulong-pulong ang kanilang mga katanungan, yung mga landowners po na nasa ilalim ng aming programa. Kasi hindi lang naman po kami nagbibigay ng serbisyo sa mga magsasaka, nagbibigay din po kami ng serbisyo sa mga landowners na nasakop po ng aming mga programa. Alright. So sa siringken nakasimbagan ni Kaagraryong Odeng, so nahiling ta na talagang daw puro paano halawig na umahewas na sa mga programa na sa indamang na itao and naserbisyuhan si mga beneficiaryo niya to dyan ng mga parauman. Siyempre, sabi niya, kaya nabanggitan na ini po paagi tanganing mas urog pa
na maira ni ito pong mga programa and syempre ang sa tuwing gobyerno para po tabi sa mga local farmers. And sa presente para po sa tuwing manapanduang kahapotan sa mga pamayo kaagraryong oding katakod ka mga programa inikang dar asina ano pong mga nabanggitan nindong accomplishment kan sa indong opisina di probinsya para nindo po na mamantinir ang marahay na koneksyon sa gabos sa sektor kan sa indong opisina orog na maging sa indong mga municipal offices. Sa Dar Provincial Office of Camarines Norte po, isinabuhay namin ang sinasabi ng aming ama ng Bicol Region na si Director Ruben Chodor Sindak na One Bicol Region. Ano po? So, ang aming pong pundasyon para maisakatuparan ang aming lahat ng adhikain ay yung pagtulong-tulong sa lahat po ng division ng aming office, simula sa DAR po hanggang sa municipal offices. Pagkakaisa at nakikiisa po ang lahat ng empleyado ng DAR para kung anuman po ang aming target ngayon na taon ay magkaroon po kami ng 100% na accomplishment. Ano po? Sa DAR Camarines Norte po, meron po kaming tinatawag na, kasi kaagraryong Leia, meron ding mga munisipyo sa DAR Municipal Office ng Camarines Norte na kung halimbawa, kasi nabanggit ko po kanina, iba-iba naman na sektor. Meron project split, meron regular titles. Kung sakali po, meron isang munisipyo na kulang na ang target niya sa halimbawa sa project split or yung sa regular title, nagkakaroon po kami ng tinatawag naming assault. Kung halimbawa ang isang DAR mo ay kulang na ang kanyang target or wala na siyang target doon, naubos na, pwede siyang pumunta sa ibang munisipyo para mag-assault. So ganyan po ang pinapakitang pagdadamayan at pagkakaisa ng aming mga municipal offices. Kung baga sinasabi namin sa DAR Camarines Norte, walang iwanan. Lahat pagtapos ng taon may accomplishment. Iyan po ang aming pundasyon, pagtutulungan at siyempre po sa tulong din ng lahat ng division ng DAR po. Kung ano po ang kailangan nilang tulong at sumusuporta din po ang aming tinatawag na administrative office, yung support to operation. Kung ano po ang mga pangangailangan, nandyan po ang aming support division. So talagang ika nga kaya na sa pagikan na pakikisumaro asin syempre pagtataramangan yan nagpapasiring kaya sumarhay asin syempre mauswag man ng mga ahensya kan sa tuyang gobyerno and of course padagos-dagos sa makakatabang dumaan sa mga sektor na kinakaipuhan ini sa presente. So sa ngunyan po para sa pantulonyatong kapotan ngunyan pong taong parpodeng ano po si mga nagpapadagos ng lockdown kang DAR Camarines Norte o na po pag sinabi niya to ang proyektong split. Ang padagos po na lockdown niya na taon ay patuloy po ang aming pagproseso para magkaroon po ng individual pa rin na title ang aming pong mga agrarian reform beneficiaries. Ano po? Ang target po namin ngayon na taon ay mahigit kumulang 4,000 hektarya. Sa mahigit magkakaroon po ng titulo ang mahigit kumulang 2,000 ARBs. At 2,000 din po, mahigit kumulang 2,000 na titles. Yan po ang aming nakatarget na ngayon na taon. At napakalaki po ng target na ito kung tutuusin. Pero ang masasabi ko lang, kaagraryong Leia, lahat po ay gagawin ng Camarines Norte dahil pag ito po ay aming naisakatuparan o nagkaroon kami ng 100% na accomplishment, mas marami pong mga agrarian reform beneficiaries ang magkakaroon ng titulo. Ano po? Ibig sabihin po nito, maraming ARBs ang mahahawakan nila ang matagal na nilang inaasam na titulo. Matagal na nilang hinihintay. So talagang magayon pagdamugon na ang mga siring na programa kan na DAR para po tabi sa tuya dyan ng mga agrarian reform beneficiary. Sa presente para po sa tuyong pang-apat na kahapotan, siguro sa manyan po katakod liwat kan sendo mga marhay na plano asin inisyatiba para sa mga agrarian reform beneficiary. Ano po si piglala umantangon yan para sa inda asin para po sa mga dai pa nakakaresibel kan sendang individual na titulo. Ano po ang sa tuyang maitataong mensahe? Ang nilalaong po kang DAR Camarines Norte na maitaupo talaga. So sa muyang target mo niya ng mga titles,
And samuya pong hinahangad na mas kung maitaumi gabos ang mga titulo, mas dakulon po na matagumpay na kwento. Yun po ang aming inaasam na pag nakakarinig kasi kami, Ka-Agraryong Lea, ng matagumpay na kwento na napaunlad ang kanilang pagbuhay dahil naibigay na yung mga titulo sa ating mga agrarian reform beneficiaries, sapat na po yun na ibig sabihin, sapat na yun sa mga empleyado ng DAR na makikita namin na nagtagumpay ang aming mga magsasaka. Isa po yun na napakalaking accomplishment ng bawat empleyado ng DAR. Ano po? So yun po ang piglalaumi na sana more success stories, matagumpay na magsasaka sa paagi kang ahensya. Asin, kairiba ko po ngunyan. Kaya nga ni po, Ka-Agraryong Lea, kaibahan ko si Ka-Agraryong Emma. Kasi saro siya sa nag-receive ng individual na title. So, maipapadangog niya man po sa satuyang mga kairiba, mga kapwa magsasaka niya ang sa iyang kwento. Kung ano ang nangyari nung matanggap niya ang kanyang individual na titulo. Ano po? Alright. So talagang araw kay ni magayon sa pagmate, nasaro kita sa mga nagiging kasangkapan sa para po sa ikakamarhaya sa pagbuhay kan sa mga agrarian reform beneficiaries. So sa presente po, para Ka-Agraryo Desega po itang mga kaibahan nga daw sa loog kan sa tuya po tabing nga programa siya po sa agrarian reform beneficiary po sa Barangay Dagat Labo Alabo, Camarines Norte. And sa mga natabangan, Kandar, Camarines Norte naman, Sibera, siyang titulo sa Raraman, sa indang mga programa. Sa pagkikiyana, let's welcome sa ating pong programa si Ka-Agraryo Emma Bagamasmado. Siguro po mga Ka-Agraryong Emma, para po sa inyong pagbati po muna sa ating mga Ka-Agraryo. Go ahead po. Magandang umaga po sa lahat ng mga ka-agrarya at dito po sa Bumbo Radio. Magandang umaga po sa inyo sa lahat ng nakikinig. Alright. So, para sa ating mga katanungan kay Ka-Agraryong Emma, pwede niyo po bang mas ipakilala ang inyong sarili para makilala pa po tayo ng ating mga ka-agraryong nakikinig sa atin sa araw na ito? Ako po si Emma Bagamasbad, 59 years old. May 7 anak at may asawa po na nagtatrabaho ngayon sa Batangas. Ang akin pong mga anak ay si Christine, si Michelle, si Judel, si Janjan, si J. Mark, Jericho at Angelica. So, dakula ang pamilya ni Ka-Agraryong Emma, alagad daw puro pa naging marhayan sa iyong pagbuhay sa tabang man, Kandar, Camarines Norte. So, yan po Ka-Agraryong Emma, tanong ko lang po, kailan niyo po ba natanggap ang inyong sariling titulo ng lupa at ilan po ba ang sukat nito? Natanggap ko po ang titulo ng aking lupa noong June 7, 2024 na ipinamahagi ni BBM at Secretary Estrella. Alright. So, sa ngayon po, pwede niyo po bang maikwento kung gaano po katagal bago niyo po mismo nahagkan yung po naturang titulo at paano ito nakapagbigay ng seguridad at oportunidad para sa iyo, para po sa inyong pamilya? Mahigit isang dekada bago ko nakamtan ang aking titulo. Nasa ngayon ay kampante na ang aking loob na hindi na mababawi at hindi na mapapasa iba ang aking lupain. Wala nang alang-alang para sa aking mga gawain sa aking lupain. At least, di ba, Shartuna, na talagang sa iya na mismo itong sa iyang pagkakaputaan na titulo and talagang mamamatian mo na pag sa imong sa diri na po baga si daga, syempre, dawa puro paano, yung burden, aral daw, na sa tuyang namamatian, dawa puro paano yan po nababawasan, and kita nakakagibo, kan sa tuyang pang iba pa man na magibuhon, and iyan pasiring sa mas marhay po tabing pagbuhay, kan lambang sa rauman sa satuya. So para po sa ating pang mga karagdagan na katanungan, sa pamamagitan po ng pagsasaka, paano po ba nito natulungan ang inyong pang-araw-araw na pamumuhay, lalo na po para sa inyong sariling pamilya? Malaking tulong po ang pamumuhay namin ngayong napasa akin ang aking lupain sa pagtatanim po namin. At katulong ko rin po ang aking mga anak, mga nagtatanim din po sila.
Meron din po naman akong mga alagain ng mga hayop, may baboy ako at may mga manok. Yun po. Nabanggit niya Mama ako agraryo Emma yung pagtatanim. So ano-ano po yung mga produkto ang inyong naani dulot ng inyong pagsasaka at pagtatanim? Nagtatanim po kami ng saging, kamote, kamuting kahoy, mga gulay-gulay. Talagang sa mga siring kaini, si mga kaagraryo niya to dyan na nagdadangog, syempre, dakulaon na tabang sa pagdagdag ng kita, and syempre yan po nagagamit pa sa mga nagkapera pang mga kaipuhan sa laog kan sa tuyang mga naman kaharungan, urog na, tangon niya, nagmamarahala, an sa tuyang barakalon, and kinakaipunta niya to ng mapagpupuan na resources na kung saan po pa din niya tong mabakalan sa tuyang mga minamuot. So maliban po dito sa pagsasaka, meron po ba kayong ibang na pagkakakitaan? Meron po, nagluluto-luto po ako ng mga pang-alusal, merienda, at mga ano po, mga pang-ulam-ulam, nagtitinda din po ako. So sideline, at least, maliban sa pagtatanim, mayroon pang ibang mapagkukuhanan na kita. So syempre po, bago nyo po nakamita ang mga magagandang tagumpay na ito, malamang sa malamang, alam naman natin na riyan palagi yung mga balakid bago po natin makamita ang tagumpay. So para po sa inyo, Kaagraryong Emma, ano na po yung pinakamabibigat na problema ang inyong kinaampa o nalagpasan sa larangan po ng pagsasaka, and syempre po ano po yung mga ginawa niyong hakbang para po malagpasan ito? Lagi lang po kaming dire-diretso lang sa trabaho, hindi po kami humihinto. At wala naman pong ibang pagkikitaan, doon lang din po sa Nyugan, kaya tuloy lang po kami. So, napagbalita namin ma'am o Kaagraryong Emma, napagtapos niyo po ang inyong mga anak, and kumusta po yung experience na ganito po? Masaya po ang experience po na napasa amin na po yung Nyugan at nakapagtapos din po ang aking mga anak sa pag-aaral, at hanggang ngayon po ay may nag-aaral pa rin po ako. So, para po sa ating last na katanungan, siguro ano na lang po yung payo nyo na maipapabot doon sa mga tao, lalo na doon sa mga kabataang gustong pasukin na ito pong larangan ng pagsasaka? Ang ipinapayo ko po sa mga kabataan at sa mga katulad ko, huwag pong matakot pumasok sa larangan ng sakahan, ipagpatuloy po at nandyan po ang asenso. So talagang magayon ining nga nabanggitan ni Ma'am kay po hantang magpadagos tanganing makua an sa tuyaman ng mga minamuot sa buhay. An sa pagi kaya syempre yan po tabi kita sa tuyaman na punto ka na programa sa tuya po nga hagadan ni na mensahe an sa tuyang pagriba nganyan man daw. Siguro po mensahe po muna mula naman kay Kaagraryong Emma, ano po yung inyong masasabi and yung mga gusto niyo pong pasalamatan. Go ahead po. Nagpapasalamat po ako unang-una kay BBM at kay Secretary Estrella at sa DAR po, sa mga staff ng DAR. Alright. Maraming pong salamat. So talagang dawa por pa nun namamatayan ta so nervyos ni ma'am, alagod sa iyang kaugmahan na yaon pa amang gerare. So natural, talagang siring kaya sa tuyang pagbuhay. Siyempre dahil natatapos ang sa tuyang programa, sa tuyo din po nga hagada na kan sa iyang mensahe si Kaagraryong Oding. Go ahead po. Dakula po, sangaran po kang DAR Provincial Office of Camarines Norte. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa ating Pangulong, si President Bongbong Marcos, at sa ating pong mahal na sekretarya dahil po sa mga programang ito. At ako rin po ay nagpapasalamat sa mga magsasaka na patuloy na nagsusumikap at naniniwala sa kahalagahan ng agrikultura sa ating ang pundasyon din po ng kanilang ikauunlad. Naniniwala pa rin po sila hanggang ngayon na agrikultura ang sagot sa ating kahirapan. Ang masasabi ko lang po, sana nagpapasalamat din po ako sa ating mahal na ama ng Region 5, si Ruben Chodor Sindak. Inuulit ko, salamat sa mga magsasakang patuloy na naniniwala sa kahalagahan ng agrikultura.
para masabit po natin na walang pamilyang Pilipino ang walang pagkain sa hapagkainan. And magandang araw at maraming salamat. Sulong Agraryo. Tulong agraryo. Tulong Agraryo, tagumpay ng bawat Pilipino. Alright, so talagang kadakot po tabi kitang nanodaan, ika nga ni kayan, tapuson tayo ni na ang gabusmaan na naguuntok alagad sa sektor kang agrikultura magpapadago. So salamat po sa satuyaman na mga nakaibang bisita, mga kaagraryo sin padagos na magantabay sa masunod na edisyon kan sa tuyang programa na Kapeasin Baretang Agraryo. Giraray ang programang ini inyatod sa indo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong Split. Sa indong nadango, ang naging katiripunan kan mga istorya kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lihitimong serbisyo publiko. Iniyan, Kape Asin Baretang Agraryo. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta.